Hello guys, isang maulang umaga and welcome po sa panibagong yugto ng aking buhay. For today's video po, samahan niyo po muna ako. Nandito po ako ngayon sa Robinsons. Kaya lang, may binili po ako kanina. Yun nga lang guys, hindi pa po ako makauwi kaagad. Gawa ng umuulan pa. Kaya habang nag-aantay na tumila ang ulan, naglakad-lakad lang po muna ako dito at nag-window shopping. At naalala ko nga po pala, meron po pala akong bibilihin ngayon. Kaya dumiretso na ako dito sa grocery store. At ayan, sinimulan ko na guys kasi meron nga po kaming bisita ngayon. At kailangan nating paghandaan, napaka-special guys. At ayan nga po, dahil sabi ko nga po, gumagabi na. Dahil nga po malakas ang ulan, hindi po ako kaagad-agad na makauwi. At nag-isip na nga lang po ako ng mabilisang ipiprepare ko para sa mga bisita na aming pakakainin guys. At yan po, naisipan ko lang, ito yung ating egg sandwich na ipiprepare dahil nga po ilang minuto na lang at nandyan na sila. At sabi ko nga po kay nanay, tulungan niya na nga lang po ako sa iba na aming ihahanda. At ayan, ako na po yung nakatoka dito sa aming palaman dahil ang iba po kaninang tanghali pa na iluto ni nanay. At ayan guys, tingnan nyo nga po, nagmamadali na, sobrang madali na guys. At itong yayam namin guys, bising-busy rin. Habang nanonood ng TV, ipanay rin po ang ikot-ikot niyan dyan. Kaya lang, medyo hindi nyo pa nakikita sa video ano. So ayan, tingnan nyo nga po, mabilisan lang talaga. At kanina nga po, habang papauwi nga po ako, talagang panay ang pray ko na sana wala pa sila kasi talagang malakas ang ulan kahit na saan din talaga dito sa atin sa Pilipinas, di ba? Talagang may bagyo. At ayan nga guys, kahit na pag-uwi ko sa bahay, ibasang-basa, maabutan ko lang ito yung ihahatid na mahal na berhen. Ganun din po ba kayo? O siguro, yung mga Katoliko lang po, yung mga nakaka-relate sa ganito, na pagka ihahatid ang mahal na berhen sa isang bahay, kailangan po nating maghanda at magpasalamat, di ba? Sa totoo lang, kanina po, habang nagbibiyahe ako, talagang lamig na ako guys, dahil nga po, sa bukod sa ulan, sobrang lakas ng hangin, kaya sabi ko parang magkakasakit ako sa sobrang lamig. Pero, syempre, sacrifice pa rin para lang makauwi tayo at talagang ginagabi na nga po. Sa mga hindi pa po pala alam kung paano ito i-prepare, yan, bumili lang po ako dito ng 8 itlog at nilaga ko lang po yan. Syempre, ihiwalay natin yung kulay dilaw sa puti. Yun po yung ating unang dudurugin, yung dilaw, and then separate natin yung kulay puti sa itlog guys. Tapos islice lang natin ng maliliit para hindi tayo mahirapan sa paglalagay ng palaman. At nilagyan ko lang po yan siya ng condensed milk. Isang lata lang po ng condensed milk ang nilagay ko dyan at mayonnaise. At nilagyan din po yan ng maliit na cheese lang. Kahit po paano pampalasa lang at sumarap din. At ayan guys, tingnan nyo nga po. Tinikman ko na dahil ako'y takam na rin kanina pa nung hinahalo ko pa lang to. At ayan guys, in-slice lang po namin ng maliliit yung cheese at nilagay namin dyan sa ibabaw. Saka namin nahahaluin. Kung inyo pong mapapansin yan, ganyan lang guys kabilis. At mamaya konti nga po, dumating na po sila. At ayan na nga po, at itong yayam, hindi niya alam kanyang gagawin dahil nga sa sobrang dami ng tao at minsan lang magkaroon ng maraming tao dito sa aming bahay. Kadalasan po kasi, dalawa lang sila dito ni nanay. At kita nyo nga guys, instead na mahiya siya at talaga naman lumabas ang pagkakulit ng aming little boy na kahit na maraming tao dyan sa harapan, gusto niyang abutin ang bulaklak na daladala nila. Kaya ayan si nanay, hindi na rin nakapag-concentrate at dito na nga lang po siya kay yayam nakafocus dahil itong yayam namin gustong umakyat sa table at yan nga po, tingnan nyo. At pag alis nga po nila, siguro pagod na itong bulinggit namin. Ang akala ni nanay natutulog na kami at itong yayam narinig niya nga po yung kalabog dito sa labas sa aming kusina. Kaya lumabas po siya. Hindi niya nga po maabot ang doorknob kaya pinaabot pa sa akin at pag tingin ni nanay ito, nagulat nga po yan siya dahil itong yayam nasa likod niya. Nang akala niya raw po kasi tulog na. At yan nga po, panay ang hila-hila ni yayam kay nanay papasok ng kwarto at gusto isama pa si nanay sa loob at bago nga siya makapasok ng kwarto, napagdiskitahan na naman yung bulaklak ni Mama Mary guys. At kung inyo pong mapapansin, talagang tuwang-tuwa siya kanina nung sa karamihan ng mga tao na kumakain dito sa aming table guys. Siya ay paniikot din ng ikot. Tingnan nyo nga po, halos hindi mapakali dahil yan, naghihila-hila siya ng mga bata na gusto niyang dalhin doon sa kwarto habang nanonood. Tingnan nyo nga po. Kaya sabi ko kay nanay, sobrang pagod niya nung time na yan. Pero guys, hindi pa rin siya tumitigil. Kaya after nga din po nila, natulog na po yan siya dyan kaagad. Dahil yan po ang pruweba kung gaano siya kapagod. So paano ba yan guys? Kita-kits ulit sa susunod na video. Salamat po.